Psalm 100. Hilingin ko po na magkaroon tayo ng salitang pagbasa, 5 talata lamang. Palitan, then pagdating sa panghuling talata, ay sabay-sabay nating basahin. Yan, Psalm 100. Simulan ko na po sa verse number 1. Palitan, then sabay-sabay in verse number 5. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Know ye that the Lord, He is good, is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Altogether, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay karapat-dapat na papurihan, karapat-dapat ka naming pasalamatan sa iyong kabutihan na pinagkaloob sa amin. Panginoon, ang taon na ito ay maraming mga nangyari. May mga kaguluhan politikal, may mga nakaranas po ng mga matitinding bagyo, may mga nawalan ng tahanan, may mga nakaranas ng malakas na lindol, at kung ano-ano pang mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Pero still, sa kabuuan po nito ay iningatan mo pa rin kami. Kaya salamat po, Panginoon, sa hirap at ginhawa na aming naranasan at mararanasan, karapat-dapat kang papurihan. Dahil lahat ng ito, Lord, ay hindi niyo po basta-bastang pinahintulutan lamang. May mga plano kayo sa lahat ng bagay, kaya sa dulo po nito ay wala kaming masasabi kundi salamat at purihin ang iyong pangalan. Pangunahan niyo po kami at turuan kami ng banal na spirito sa aming pag-aaral ngayong umaga. Itago niyo, Lord, ako sa inyong likuran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Kung lalagyan po natin, makakaupo na po ang bawat isa. Kung lalagyan po natin ng pamagat, ang atin pong pag-aaral ngayong umagang ito ay worthy of our thanksgiving and praise. Alam nyo, mga kaibigan at mga kapatid, minsan pag nanonood po tayo, no, at merong mga title minsan na ginagamit doon sa mga tao na para nakakakilabot pakinggan. Kagaya halimbawa, meron tayong mapapakinggan na Your Honor, di ba? Mga kagalang-galang, di ba? Parang nakakakilabot na gamitin. Minsan meron mga gumagamit pa ng Most Holy Holy na, Reverend pa. So parang medyo nakakakilabot yung mga title po na yon. Lalo minsan, pag yung mga ginagamitan po ng mga ganong title, kahit papaano may idea tayo kung sino sila. Pero alam nyo, kung meron man pong karapat-dapat sa mga title at papuri, pagtataas, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Karapat-dapat po siya. At makikita natin dito sa atin pong binasang talata, sabi nga diyan sa verse number 1, Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with thanksgiving. Alam nyo, doon po sa mga makikita nating mga referensyang talata sa baba, Psalm 95 verse 1, 98 verse 6, Psalm 149 verse 3, 1 Chronicles 15:28. Hindi na natin siya babasahin isa-isa. Pero ito po yung mga referensya na makikita natin. In fact, marami pa po yan, pero ilan lamang po yan sa mga reference in the Bible na makikita po natin ang mga Israelita kung paano silang magkaroon ng tinatawag na joyful noise. And by the way, pag sinabi nating joyful noise dito, hindi yung basta ingay lang na nagsisisigaw lang sila, nagwala, hindi po. Sabi nga sa isang komentaryo, a joyful noise is a bold declaration of God's glorious name and nature, with shouts, clapping, and other outward expressions of praise. A joyful noise often include music, such as singing,
playing instruments, and dancing. So ginagawa po nila yung mga bagay po na yan, hindi para mag-ingay lang, kundi talagang papurihan at natuwa po sila sa mga pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa kanila. Kaya hindi po nila mapigilan ang kanilang sarili na talagang sila'y magkaroon ng kasiyahan at pagpupuri sa atin pong Panginoon. At karapat-dapat naman po talaga ang atin pong Panginoon. Kaya nga makikita natin doon sa verse number 2 na they serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. At pagdating sa verse number 4, sabi po diyan, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. So yung salita pong gates po diyan, yung courts, yan po ay tumutukoy sa templo. Kaya nga ito ay may kinalaman sa kanilang pananambahan. Na sa pagpasok nila doon sa gate ng pinaka-temple po nila, nagkakasiyahan po sila, nagpupuri sila sa atin pong Panginoon, at hindi nila ito mapigilan sapagkat yun nga, talagang sobrang katuwaan po nila sa pagpapala po ng Panginoon. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, gaya ng sinabi ko kanina, karapat-dapat po na papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat makikita natin dito ang ilan sa mga kadahilanan sa mga talatang nakalagay po dito. Simulan po natin sa verse number 3. Sa verse number 3, sabi po diyan, know ye that the Lord, He is God. Karapat-dapat pong pasalamatan at papurihan ang ating Panginoon because number 1, because of His headship. Salamat po dahil ang leader po natin, ang siyang kataas-taasan na ating sinasamba at namumuno sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, know ye that the Lord, He is God. Alam nyo, hindi ba kayo natutuwa na ang God na sinasamba po natin ay yung God ng Bible? Alam nyo, nakakalungkot sapagkat sa iba-ibang paniniwala, makikita ho natin na imbis na pagpapala yung God na kanilang, pag sinabi kong God, yung small letter G, no? Kasi isa lang po ang talagang capital letter G, and that is the God of the Bible. Marami po mga gods and goddesses sa pagan world, na imbis na maging blessing yung kanilang mga Diyos-Diyosan, nagiging pahirap pa. Diba, isipin nyo na lang, yung mga Diyos-Diyosan po nila, imbis na yun ang magbigay sa kanila, sila pa yung nagbibigay. Imbis na iligtas sila, sila pa nagliligtas. So nagiging pabigat yung mga Diyos-Diyosa nila na mga ribulto, no, na mga hindi naman talaga totoo. Pero salamat because the God we worship is the one true God na siyang nangunguna po sa ating buhay. Kaya nga dito makikita natin ang ilang katangian ng ating Diyos. Number 1, ang atin pong head na ito, ang ating God, He is a self-existent ruler. Self-existent. Tandaan niyo po, nakalagay dito sa verse number 3, yung word na Lord. At doon sa mga naunang pag-aaral natin, excuse lang po Sa mga naunang pag-aaral po natin, sa King James Bible, pag nakita natin, ang puro capital L-O-R-D. Meron po kasing L-O-R-D na capital yung L, tas small yung O-R-D. Pero sa Bible po natin, pag nakita natin puro capital, L-O-R-D, which is yan ang nakalagay dyan sa verse number 3, talagang sinadya po yan ng mga translators ng atin pong Bible, sapagkat yan pong talatang yan, o yung salita po na yan, it refers to the sacred name of our God. Yan po yung kanyang pinaka-proper name, sabi nga ng mga ilang scholars. At pag-anin po natin, kung titignan natin, ang capital L-O-R-D, yan po yung Jehovah na tinatawag. Yan yung sagradong pangalan ng atin pong Diyos. And in Exodus chapter 6 verse 3, makikita ho natin na dito inireveal ni God ang kanyang pangalan kay Moses. Sabi po dito, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name, Jehovah, was I not known to them? Bakit po sabi natin self-existent ruler? Because the name Jehovah, ang pangalang Jehovah, ang ibig sabihin po nito, the self-existent one. Ibig sabihin po niyan, siya lang po ang nag-iisang Diyos, wala nang iba.
Self-existent. Hindi niya kinakailangan ng sino man o ano paman para siya ay mag-exist. Siya po ay eternal na person at hindi niya po kinakailangan ng sino paman o ano paman in order for Him to exist. Hindi kagaya ho natin, napaka-dependent po natin. Hindi tayo mabubuhay na walang hangin. Hindi tayo mabubuhay na walang pagkain. Hindi tayo mabubuhay na walang tubig. Hindi tayo mabubuhay na wala tayong kasama. Hindi kagaya ni God, kaya niya. Kaya nga, tandaan nyo to, pag tayo po ay lumalayo sa Diyos, hindi nawawalan si God. Walang nawawala sa Kanya. Tayo ang malaki nawawala sa atin. Kasi tayo, desperadong kinakailangan natin siya. Tayo, kailanman, hindi niya tayo kailangan. Pero ang galing niya, ginagamit pa rin niya tayo. Kaya karapat-dapat siyang purihin. Kaya nga, yung God, yung pinaka-head natin, karapat-dapat siyang purihin sapagkat siya lang po ang self-existent one na person in this entire universe. Pangalawa, hindi lang po He is the self-existent ruler, but also He is a sovereign ruler. Sabi po ng talata, know ye that the Lord, He is God. Mga kapatid, alam niyo kagandahan sa Bible po natin, hindi siya basta-bastang, talagang dito niyo makikita yung mga translators natin, genius talaga sila. Sa Bible po natin, pag nakita natin puro capital, kumbaga yung God is capital letter G. No, minsan medyo nagkakamali pa yung ilan sa atin, 'di ba? Pag nag-God bless tayo, minsan nagagamit natin yung small letter G. Naiintindihan naman natin. Kaya lang para kung magiging theological, kumbaga aware tayo, huwag nating kalilimutan na ang Bible po napaka linaw niya pag ginamit niya yung capital letter G na God at saka yung small letter G na God. Dahil ang capital letter G na God, it refers to the Most High God. Yung totoong Diyos, yung kataas-taasang Diyos, the Creator God na dapat nating sambahin. Kaya letter B, Von, pakian mo, sovereign ruler. Siya na po yung pinakamataas sa lahat. Kaya nga, He is God, capital letter G. Karapat-dapat po siyang purihin, pasalamatan, sapagkat ang Diyos natin, He is in control of everything. Kaya nga, sabi po ng Psalm 57 verse number 2, I will cry unto God Most High. Mga kapatid, ang Diyos na ating sinasamba, siya na po ang pinakamataas sa lahat. Wala nang tataas pa sa Kanya. At salamat because itong kataas-taasang Diyos na ito, hindi na siya gumawa ng mga kung sino-sino pang mga dadaanan natin para makalapit tayo sa Kanya. Ang nilagay niyang mediator, ang Kanyang only begotten Son, at directly nakakalapit tayo sa Kanya. Kaya talagang makikita natin dito na ang Diyos natin is the Most High. So saan ka pa? Yun ang pinakamataas, yun na yung ating Panginoon. Yan na yung Diyos natin. Maghanap ka pa ba ng iba? Hindi na. Sabi pa ng Psalm 136 verse 2, oh, give thanks unto the God of gods. Napag-usapan natin ito noong nakaraang Sunday, na pag ginamit po yung word na gods in the Bible, tandaan nyo po, Elohim din yan. Elohim, yung Hebrew word na Elohim, sometimes ginagamit ito kay God, kaya nga pag capital letter G ang translation, it refers to the Most High Elohim. Pero may mga Elohim na ginagamit sa Bible, sometimes it refers to na people na kagaya natin in Exodus chapter 7 verse 1, o kaya naman ginagamit po ito sa mga angels. O kaya there are times ginagamit din ito sa mga pagan gods. Pero tandaan niyo po, ang mga angels ay tinawag ding mga Elohim. Kaya nga, di ba, nung nakita ni John ang angel, talagang lumuhod pa siya, ganun siya kamangha. Buti na lang itong angel na to, hindi siya bulaang angel, hindi siya fallen angel. Kaya sinabi niya, John, wag. Parehas lang tayong servant. Ganun po, na-amaze itong si John sa angel na nakita niya. Pero tandaan niyo po, yung God na ating sinasamba, mas mataas siya sa mga angels. Kaya nga, He is the God of gods. Kaya karapat-dapat siyang purihin dahil siya na ang pinakamataas sa lahat na siyang nagmamahal sa atin. At hindi lang yan panghuli po. Under unang outline, siya po ay sympathetic ruler. Sabi nga, know ye. Alamin ninyo, alam niyo mga kapatid, ang kagandahan sa Diyos natin, bagamat siya ang kataas-taasan sa lahat, wala siyang kinakailangan sa iyo, wala siyang kinakailangan sa akin, sa ating lahat, wala siyang kinakailangan ni isa. Pero alam nyo, inabot pa rin niya tayo. Binigay niya sa atin ang katotohanan. Hindi niya tayo hinayaan na mangapa. Hindi niya tayo hinayaan na
manghula sa katotohanan, ibinigay niya ang kanyang salita para malaman natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Isipin nyo na lang kung ang Diyos natin, di ba meron ako na-share before na theological view na tawag doon, deism, na naniniwala naman sila na merong God. Na merong God na nag-create ng lahat ng bagay, pero after He created everything, bahala na kayo dyan, aalis na ako, wala akong pakialam na sa inyo. Buti na lang, hindi ganun yung God natin. After He created everything, nagkasala ang tao, hindi niya tayo pinabayaan. Ang pinaka-the best na evidence na ang Diyos natin is a sympathetic ruler. He sent His only begotten Son. Namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Na sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So number 1, mga kaibigan at mga kapatid, karapat-dapat po nasambahin, purihin, pasalamatan ang ating Diyos dahil sa Kanyang pangunguna because of His headship. Number 2, because of His hand. Yung Kanyang pagkakalika, yung Kanyang pagkagawa sa atin. Verse number 3, second part ng verse. It is He that hath made us, and not we ourselves. Mga kapatid, hindi ba kayo nagpapasalamat? Si God ang gumawa sa'yo. Paano kaya kung tayo nang nanggawa sa bawat sa atin, no? Ang gulo siguro. Di ba? Salamat dahil ang nag-design sa atin, ang naglikha sa atin, yung perfect God. Number 1, man is a special creation. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot sapagkat sa ating pong akademya, ang tinuturo sa atin, sa ating mga estudyante, hayop daw tayo. Galing daw tayo sa animal. Meron pa kang sinasabi sa philosophy na man is a rational animal. Kaya hindi nakakapagtaka na ang mga kapitbahay pang nag-aaway, hayop ka, gano'n ang tawagan nila. Kasi ngayon ang tinuturo, animal daw tayo, monkey daw tayo. Pero alam nyo, salamat, hindi gano'n ang tingin sa atin ng God ng Bible. Number 1, tayo special na creation. In fact, in Genesis chapter 2, gaano tayo ka-special? Bago nyo tignan ng Genesis chapter 2, kung titignan nyo sa Genesis chapter 1, paano nilikha ng Diyos ang lahat? Paano niya create ang langit? Paano niya create yung mga planeta? Paano niya create yung mga animals? Anong sinasabi ng Bible? Let us. O sinasabi lang, let there be light, no? Let there be firmaments. Ganun lang, nagsasalita lang si God. Pero pagdating sa pang-anim na araw, pagdating doon sa kanyang pinaka-special creation, in Genesis chapter 2 verse 7, sa Genesis chapter 2:7, dito po binigay yung pinaka-detalyado kung paano nilikha ng Diyos ang unang tao. Sabi po ng Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man out of the dust, out of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and a man became a living soul. Mga kapatid, gaano tayo ka-espesyal? Kaya hindi tayo hayop. Tayo po ay masasabi nating mas higit sa mga animals, mas higit sa mga halaman, sapagkat nung nilikha tayo ng Diyos, tayo lang po ang ginawa ng Diyos na hiningahan niya itong dust na ito. Huminga siya, merong effort na ginawa si God nung tayo ay create niya. Kaya napaka-special po natin. Ikaw at ako ay napaka-special na creation kasi yung pinakaunang tao, yung ating pinakaninuno, na hindi siya unggoy, by the way, according to the Bible, si Adan ay isang tao, hindi siya hayop, at very special ang pagkaka-create sa kanya. Kaya special tayo. Hindi tayo disgrasya, hindi tayo basta-basta nilikha po ng Diyos. Meron talaga siyang ibinigay niya ang kanyang hininga para ang tao po ay mag-exist. Pwede namang sabihin lang ni God na, let there be, let there be. Pwede namang ganun lang. Pero nag-effort talaga si God dahil ganun ka-special sa Kanya. Alam nyo, kaya nga si Satanas, gusto tayong wasakin. Gusto niya tayong sirain. Kung tayo ay special in the sight of God, ganun naman po ang galit na binibigay sa atin ni Satanas. Kung paano tayo iningatan ng Diyos na kanyang paglilika, ang gusto naman ni Satan, sirain ka. Huwag mong hayaan
na ikaw ay gapiin ng kaaway. Huwag mong hayaan na sirain ka. Minsan may mga taong sila'y nadaya ni Satanas, kinikitil nila ang buhay nila. Kasi nga parang akala nila, wala na silang kwenta. Ang kaisipan po na yan ay nanggaling sa kaaway. Gusto kanyang sirain, pero in the sight of God, you're a very special creation. Not only that, but also superior creation. Sabi po ng Genesis 1:26, nakalagay dito, and God said, let us. Mga kapatid, yung mga ganitong talata sa Bible, makikita natin na talagang ang Trinity, bagamat wala po yung word na Trinity in the Bible, pero kung iintindihan po natin yung ginamit na mga salita sa Bible, obvious po na meron talagang tri-unity na Godhead in the Bible. And God said, let us. Pansinin niyo po yan, yung pronoun na ginamit. In fact, yung noun na ginamit dito ay Elohim din po. Yung word na God dyan is Elohim, and God said, let us make man in our image after our likeness. Sabi ng verse 27, so God created man in His own image, in the image of God created He him. Mga kapatid, hindi lang tayo special, superior pa ang pagkaka-create sa atin. Bakit? Kasi ang pagkaka-create sa atin, sa pinakaunang ninuno natin, si Adan at si Eva, created sila in the image and likeness of God. Mga kaibigan at mga kapatid, sa ganitong creation po ng ating Panginoon, created in the image and likeness of God, wala kayong makikitang verse sa Bible na ang mga anghel ay created in the image and likeness of God. Kaya, makikita natin, very special ang pagkaka-create kay Adan. Kaya nga, may mga pananaw na pag sinabi nating image and likeness of God, ito po ay may kinalaman doon sa triunity ng ating pong Panginoon. Tingnan niyo yung next slide. Sa next slide, makikita natin kung ang God na sinasamba natin, siya ay Father, Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Alam niyo, dahil tayo ay created in the image and likeness of God, ang tao din po ay tripartite being. Pag sinabi nating tripartite, merong tatlong bahagi ang tao, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron tayong espiritu. Alam nyo, wala kayong mababasang talata sa Bible na ang mga anghel ay merong soul. Spirit sila. May mga pagkakataon na may katawan sila. Kaya nga, di ba, in Genesis chapter 18, yung dumalaw doon kay Abraham, yung isa doon ay sinasabing anthropomorphic ni God, pero yung dalawang kasama ni God doon, mga angel yun. Yun yung pumunta doon sa Sodom and Gomorrah, may katawan sila, kumain sila. Pero wala kayong mababasang verse na meron silang soul. Tayo lang yan. Meron tayong spirito, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. Because we are created in the image and likeness of God. Napakaganda ng pagkakadesign sa atin. Kaya nga in Colossians, pag sinabi nating image, in Colossians chapter 3 verse 10, the Bible tells us, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Mga kapatid, grabe yung pagkakadesign sa atin ni God. May kakaiba tayong talino. We can rationalize, nakakapag-invent, nakakapaggawa ang tao. Saan nakuha ng tao yung ganong kaisipan? Dinisenyo ng Diyos yun. Kung ang ating Creator God ay meron siyang katalinuhan, meron siyang, kumbaga, nakakapagpaliwanag siya, nakakapag-isip siya, nakuha natin yung kahit papano. Although hindi tayo kagaya niya na Most High God, pero nakikitaan tayo ng pagkakaparehas sa God na lumikha sa atin. Hindi lang yan, in Ephesians chapter 4 verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created, what? In righteousness and true holiness. Mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay, ang pagkaka-create sa atin, dinesign tayo ni God na righteous and holy being. Ang naging problema, pumasok ang kasalanan. Maganda ang pagkakadesign ng Diyos kay Adan at saka kay Eva. Andyan yung knowledge, yung holiness,
righteousness. Kaya nga, image and likeness of God. Ang problema, pumasok ang kasalanan. Nasira, na-pollute ang pagiging isang tao. Kaya nga makikita natin dyan, balang araw po, mga kaibigan at mga kapatid, ang disenyo sa atin ng Diyos, mas higit tayo sa mga angels. Because in 1 Corinthians chapter 6, verse 2, hanggang verse number 3, alam nyo ba, tayong mga mananampalataya, sabi nga ng verse, do ye not know that the saints shall judge the world? Wow. And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Mga kapatid, tayo pala, ang design ni God sa atin na mananampalataya, pati yung mga fallen angels later on, tayo po ang magbibigay ng judgment sa kanila. Ganyan kaganda ang plano ng Diyos sa atin. Kaya ngayon palang pasalamatan na natin siya. May nag-aantay na magandang posisyon sa atin. Huwag nyo nang pangarapin pang pumosisyon sa gobyernong ito. Bakit? Nasisira yung mga pangalan ng mga kandidato. Ang ganda-ganda ng mga plataforma. Noong una ngayon, wala, sirang-sira na. Pero darating ang panahon, sa mundong ito magkakaroon ng perpektong gobyerno sa pangunguna ng Panginoong Jesucristo. At ang blessing niyan, pag ikay mananampalataya, kasama ka dun sa gobyernong yun. May posisyon ka, lalo pag ikay tapat na naglilingkod sa Kanya, mas malaki ang ibibigay na responsibilidad sa iyo sa araw po ng paghahari ng ating Panginoon. At gaano tayo kataas, kaya nga hindi ako nagtataka na ang mga fallen angels, galit na galit sila sa mga believers. Kasi alam din nila, aware sila sa scriptures, alam nila na tayo balang araw, kasama ni Jesus Christ, bibigyan natin sila ng judgment. Kaya karapat dapat pong pasalamatan ang atin pong Panginoon. At hindi lang yan, letter C, spectacular creation. Napakaganda ng pagkakadesign sa atin ni God, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Psalm 139 verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ganda ng pagkakadesign sa atin. No? Bawat bahagi ng katawan natin, wala pong disgrasya dito. Lahat ng ito ay may plano si God. Maganda ang pagkakadesign niya sa'yo. Kaya nga pansinin nyo, di ba? Ang mga taong sinisira nila ang katawan nila, pumapangit eh. Pag ang design ni God sa'yo ay isa kang lalaki, yung iba pinipilit nilang gawin nilang babae, pumapangit talaga. Yung iba naman, babae, gusto nilang maging lalaki, ayun, pumapangit din sila. Kasi merong dinesign sa atin si God. Yung iba naman, sinira yung katawan sa droga. Akala nila gaganda yung katawan nila sa drugs na ito. Ayun, later on, sira. Pati utak na sira. Kasi sinisira yung original creation ng ating Panginoon. Alam nyo, ang maganda na lang natin gawin pag umarap tayo sa salamin, pasalamatan na lang natin si Lord. Lord, salamat sa itsura kong ito. Lord, salamat sa height. Kahit sabi mo, maliit lang ako. Lord, salamat, maliit ako, hindi ako basta-basta nauuntog. Lord, salamat, matangkad ako. Kahit pa paano naaabot ko yung mga pinapakuha ni Mrs. doon sa aparador. Diba? Lord, salamat, maitim ako. Sapagkat sa kaitiman ko na to, sabi nga, di ba, is tall, dark, and handsome. Wala namang tall, white, and handsome, puro dark lang. O kaya naman pag puti ka, magpasalamat ka na rin kasi maraming nangangarap na maging puti. Ano man yung meron sa'yo? Magpasalamat ka kay Lord, makontento ka kung ano yung binigay niya sa'yo. Maaring sa mga kaklasmate mo, maaring sa mga kaopisina mo, tinutukso ka. Hindi naman sila gumawa sa'yo eh. Alam nyo, ang problema kaya nagkakaroon ng mga tukso-tukso, mga panlalait, kasi ang iniisip nating standard, yung standard ng daigdig. Iba ang standard ng daigdig, iba yung beauty sa kanila. Hindi yun ang titignan natin. Ang titignan natin, si God na lumikha sa'yo. Hindi ka pangit. Ang pangit lang, pag nagpagamit ka kay Satanas, talagang papangit ka. Pero pag nagpapagamit ka kay God, pinapasalamatan mo si God sa pagkakadesign niya sa'yo, amen. Karapat dapat siyang pasalamatan. Kaya alam nyo, gusto lang tayong kumbaga, yung mga doktor na nagpapa-beauty, gusto lang nilang sabihin, isipin natin na pangit tayo kasi kikita sila. Di ba, pag bumili kayo ng mga pampaputi, pasalamatan nyo na lang si Lord kung ano yung binigay niya sa'yo.
At tandaan nyo to, kung ngayon man, pag tumitingin ka nga sa salamin at nakakakita ka ng, maaaring may mga hindi ka kaaya-ayang napapansin, relax ka lang. Kasi magkakaroon din tayo lang balang araw ng bagong katawan. Relax lang, hindi nyo na kinakailangan gumastos. Because pag kinuha na tayo ng Panginoong Jesucristo sa mundong ito, bibigyan niya tayo ng glorified body. Wala kayong babayaran kahit hindi katiting na dolyar or peso, libre lang yan. Aayusin tayo ng Panginoon. At hindi na ho natin kinakailangan ng maintenance para dito sa katawan na ibibigay sa atin ng Panginoon in the future. Kaya makikita natin dyan, tayo po ay special na creation, salamat sa Panginoon. Hindi tayo hayop, hindi tayo basta-bastang nilikha ng Diyos, pahalagahan natin ang pagkakadisenyo sa atin ng atin pong Panginoon. Pangatlo po, mga kapatid, karapat-dapat pasalamatan at papurihan ng ating Panginoon because of His head. May plano kasi ang Panginoon. Tingnan niyo po sa verse number 3, we are His people and the sheep of His pasture. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos po natin, karapat-dapat siyang pasalamatan at papurihan kasi meron talaga siyang plano sa mga tao. Never niya tayong iniwanan sa ere, meron siyang plano lagi sa atin. Number 1 po dyan, ang plano ng Panginoon sa atin, gusto niya na siya ang maging Savior natin. Di ba? Nagkasala ang tao, napahiwalay ang tao, dahil sa kasalanan, naalala niyo yung kwento, si Adan at si Eva, kinain nila yung pinagbabawal na puno ng Diyos. At dahil po dyan, nagkasala ang tao, nahiwalay tayo sa Diyos, naputol ang ating ugnayan sa Kanya, pero hindi natapos doon ang kwento. Ang plano ng Diyos sa atin, siya ang maging tagapagligtas natin. Kaya nga, even in the Old Testament, marami na pong mga hint na si God ang magiging Savior. Si God ang gagawa ng paraan para tayo ay iligtas niya. Kaya nga makikita natin sa Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. Ganyan ang larawan po natin. Tayo po'y mga tupang ligaw. We have turned everyone of his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Mga kapatid, tingnan niyo po yan ha. Ligaw tayo, malayo tayo sa Diyos. Anong sinabi ni God dito? And the Lord hath laid on him, the iniquity of us all. Dinala ng ating Diyos ang ating mga kasalanan. Ganyan ang ginawa niya sa krus. Kaya nga ang Isaiah 53, yan po ay a chapter sa Old Testament na nagpapakita ng first ministry ni Christ sa kanyang first coming. At makikita natin doon yung suffering Savior. Siya'y nahirapan, pinako sa krus. Binitbit niya ang kasalanan ng sanlibutan. Dahil ang kanyang layunin, ang plano niya sa atin, nasa kanyang isipan, na tayo po, gawin natin siyang tagapagligtas. Wala nang iba pang tagapagligtas, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga sa ating mga first-time guests, o kung meron mang sumusubaybay sa atin pong live streaming, una po sa lahat, ang Faith Baptist Church ay hindi po nagliligtas. Ang mga pastors and preachers, hindi tagapagligtas. Pero itong blessing sa Faith Baptist Church, nangangaral ang Faith Baptist Church ng tunay na tagapagligtas. Ipinangangaral ng Faith Baptist Church ang tunay na kaligtasan at matatagpuan lamang yan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, di ba sabi ng talata sa Psalm 100, ginamit dyan yung we are His people and the sheep. May kinalaman po ito sa shepherd at saka sa pagiging sheep. Kaya nga sabi ng John chapter 10 verse 11, anong pakilala ni Christ sa kanyang sarili? I am the good shepherd. Anong gagawin ng good shepherd? The good shepherd giveth his life for the sheep. Tandaan niyo po, sabi ng Isaiah, mga ligaw tayo. All we like sheep have gone astray. Kung saan-saan. Maraming mga tao, akala nila ang kaligtasan po sa gawa. Akala nila sa pagiging membro ng church. Akala nila pagsunod sa 10 Commandments. Balik mo muna, Bon. Advance yan. Okay. So, akala ng tao is,
Kumbaga, nag-iisip siya ng sarili niyang kaparaanan. Kaya nga yung kanta ni Frank Sinatra, My Way, ganyan na ganyan ang tao. Nag-iisip ng sarili niyang paraan. Akala niya, ganun siya maliligtas. Kaya nga, mula pa lang sa Old Testament, ang dami ng mga kapalpakan ng mga tao. Kasi nag-iisip sila ng sarili nilang paraan, baka sakaling sila'y makapunta sa langit. Sinimulan po yan ni Cain. Si Cain, nagkaroon siya ng sarili niyang way. Doon sa Tower of Babel, iniisip ng tao sa pamamagitan ng toring ito, makakarating tayo sa langit. Lahat ng yan ay gawa ng tao. Lahat ng yan ay ligaw na kaisipan ng tao. Pero salamat, Old Testament pa lang, plano na ng Diyos na sa pamamagitan niya lamang magkakaroon ng kaligtasan ng tao. Kaya nga kung sino man ang mananampalataya kay Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Salamat, meron tayong Good Shepherd. At itong Good Shepherd na ito, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Alam niyo, napakaganda ng kaligtasan. Walang ganyang kaligtasan outside the Bible. Lahat ng kaligtasan sa labas ng Bible, sa mga pagano, maghihirap ka, magsasakripisyo ka, magbabayad ka. Saan ka nakakita? Bayad na. Ang response lang na hinahanap sa'yo ni God, manampalataya ka lang. Ganun lang. Sampalatayanan mo lang si Jesus Christ na yung ginawa niya sa krus ay sapat na. Parang kumbaga sa isang babae, nililigawan ka ng bilyonaryo. Ang gagawin mo lang, oo ka lang, sasagutin mo lang siya. That's it. Mga kaibigan, yan ang gusto ng Diyos. Pero hindi nagtatapos doon. Hindi yung Savior lang. Pangalawa, He wants to be our security. Dahil ang Diyos ay niligtas niya tayo. Grabe yung kaligtasan natin, package. Kasi kung niligtas niya lang tayo at hindi niya tayo binigyan ng security, baliwala yung kaligtasan natin. Tingnan niyo po ang sabi ng John 10, But ye, kausap niya yung mga Jews in verse 24 na nasa paligid niya, believe not because ye are not of my sheep. Sabi niya gano'n ng Panginoon. As I said unto you, my sheep, ito yung mga nanampalataya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Itong maganda. And I give unto them eternal life. Pansinin niyo po, ang ibinigay niya eternal life, hindi putol-putol na life. Ligtas, hindi ligtas, ligtas, hindi ligtas. Hindi po, eternal life, hindi putol-putol na life. Binigyan na tayo ng eternal life, at anong sabi dyan? And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all. Mga kapatid, pag sinabing greater than all, He is greater than you. He is greater than Satan. He is greater than this world. Magsama-sama pa yung lahat ng mga fallen angels, evil spirits, lahat yan. Walang makakaagaw mula sa kamay ng Diyos. Tayo pong mga nanampalataya sa Kanya. Ganyan po secured tayong mananampalataya. By the way, lumabas kayo sa Bible na pananampalataya, wala pong security. There's no such thing as eternal security na teaching ang sanlibutang ito. Kaya nga, magtanong kayo sa mga hindi naniniwala sa Bible, pag tinanong nyo, pag namatay sila, saan sila pupunta, walang nakakaalam ng sagot. Dahil walang security ang teaching apart from the scriptures. Ito lang pong aklat na ito, ang Diyos lang natin ang nagbibigay ng security. Kaya nga, ayaw na ayaw ng ilan ng doctrine ng OSAS, kasi doktrina ito ng Diyos eh. Ayaw ng diablo yan. Kaya may mga taong deceive, hindi nila maintindihan yan, kasi hindi yan ang doktrina ng kalikasan natin. Ang kalikasan natin, gusto by works. Pero yun nga po, mga kapatid, binigyan niya tayo ng security. At hindi lang yan, gusto pa ng Diyos na maging shepherd natin siya. Alagaan niya tayo. Aalalayan niya tayo. Sabi nga ng John 10:14, di ba sabi doon, by the way, sabi ng Psalm 100, the sheep of His pasture. Yan ang plano niya. Yan ang gusto niya sa atin. Kaya nga sabi niya sa John 10:14, I am the good shepherd. I know my sheep and am known of mine. Mga kapatid, salamat. Kasi kung meron mang person na totally nakakakilala sa'yo, si Jesus Christ pala yun. He knows His sheep. In fact, may mga pagkakataon nga sa buhay natin, hindi pa natin kilala yung sarili natin eh. Pero alam niyo si Jesus Christ, kilalang-kilala ka niya. Kung meron mang person sa buong mundo na nakakakilala sa'yo, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At Psalm 23, napakagandang Psalm.
Dito na po yung pinakabuod ng pagiging sheep ng ating Panginoong Jesucristo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala ka nang hahanapin pang iba. Si Jesus Christ, alam niyo sinasabing, you complete me. Hindi niyo sa boyfriend makikita yun. Hindi niyo sa boyfriend makikita yung you complete me. Makikita niyo lang yung kay Jesus Christ. Dahil pag si Jesus Christ ang iyong tagapagligtas, wala ka nang hahanapin pang iba. Hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito ang pwedeng ibigay sa atin. Kaya nga sabi nung psalmist, di ba, sa last part ng Psalm 23, surely, hindi sinabing maybe. Sabi doon, surely, sigurado po, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Andiyan na po yung mercy ng Panginoon sa buong buhay mo. And I will dwell in the house of the Lord. Kailan? Forever. Mahalaga si Jesus Christ ang iyong shepherd. Alam nyo, kung tayo ay magbabackslide at aalis sa kalooban ng Panginoon, maniwala ka, walang ibang patutunguhan niyang kapahamakan. Ang isang shepherd na wala doon sa kanyang, ang isang sheep na wala sa kanyang shepherd, ano mga nag-aantay sa kanyan? Mga wolves. Pwede siyang mapahamak, pwede siyang masira. Pero pag nandiyan siya kasama ng shepherd, andiyan yung pag-aalaga, andiyan yung proteksyon na ibibigay sa kanya. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag tayong mawawala sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat sa kalooban ng Panginoon, andiyan po ang pag-iingat. Sasama yung presensya ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung provision ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga nagpapasailalim sa Kanya. Kaya karapat-dapat pong pasalamatan ang ating Panginoon. Panghuli po, karapat-dapat ang Panginoon sa atin pong pasasalamat at pagpupuri because of His heart, yung puso ng ating Panginoon. Sabi po ng verse 5 sa Psalm 100, for the Lord is good, His mercy is everlasting, His truth endureth to all generations. Letter A, under ng number 4, God's uncorrupted heart. Alam niyo, ang kagandahan sa Diyos natin, ang Diyos po natin, He is good. Sabi nga ng talata, for the Lord is good. Hindi po siya nagkakasala. Hindi nagkakamali ang Diyos. Kaya nga, ang turo sa atin in 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16 na be ye holy for I am holy. God is a holy God. Hindi siya pwedeng magkamali, hindi siya pwedeng magkasala. At ang sabi pa niya sa 1 John 3:9, sabi ng salita ng Diyos, whosoever is born of God that not commit sin. Mga kapatid, hindi ho tumutukoy nito na sa ating physical ay magkakaroon tayo ng tinatawag na hindi na tayo magkakamali. Ang tandaan niyo po, ginamit na salita, born of God. Ang born of God, that is born again. Spirit po yan. Kaya spiritually, alam niyo, sa mga mananampalataya, hindi na tayo nagkakasala. Spiritually. Dahil nilinis na tayo ng Panginoon. Kaya nga makikita natin dito, mga kapatid, na sa James 1:13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Ang Diyos ay hindi nanunukso dahil ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay hindi po nagkakasala. Kaya nga karapat-dapat nating pasalamatan ng Panginoon sapagkat ang Diyos na sinasamba natin, hindi ho siya nagkakasala. Hindi kagaya sa mga paganong Diyos-Diyosan na ang Diyos nila pwedeng magbago ng kaisipan, pwedeng lokohin ang kanilang mga tao. Kagaya niya, kung kayo ay familiar sa mga Greek gods and goddesses, maraming mapanlinlang na mga Diyos-Diyosan nila kagaya ni Zeus. Pero thank God, the God we worship, hindi po siya magkakamali. Hindi siya magkakasala. At letter B, God's unconditional heart. Sabi ng verse, His mercy, His everlasting. Mga kapatid, in Titus chapter 3 verse 5, sinabi ng Bible, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Alam niyo mga kapatid, karapat-dapat tayong mapunta ng impyerno dahil makasalanan tayong lahat. Pero alam mo, dahil sa mercy ni God, hindi niya hinayaan na tayo ay mapahamak. Kaya nga pag nanampalataya ka kay Jesus Christ, hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Bagamat tayo ay makasalanan hanggang ngayon,
Pero dahil po ang Diyos natin ay nangako na pag nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka na mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, yung unconditional heart ni God, yan yung Kanyang pag-ibig. Na ang pag-ibig niya na sinasabi sa 1 John 4, verse 7, Beloved, let us love one another. That is the unconditional love of God. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga mananampalataya, ito po ay pinapakitang unconditional na klase ng pag-ibig. Kaya nga, kung ang kaligtasan natin ay nawawala, matagal na itong nawala. Pero buti na lang, hindi po, ang kondisyon ay hindi nakabatay sa atin, kundi dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang turo din sa atin ng Panginoon sa John 13:34-35, kung paano niya tayong minahal, no, tinuro niya sa atin yung new commandment that we have to love one another. Sabi nga, a new commandment I give unto you that you love one another as I have loved you. Ganyan dapat, kung paano tayo minahal ng ating Panginoong Jesucristo, ganon din natin mahalin ang ating kapwa. Marami po tayong kapwa na hindi kaibig-ibig, pero dahil mahal yan ni Jesus Christ, mahalin din natin. Hindi yung pagmamahal na kagaya ng daigdig. Ang pagmamahal ng daigdig, laging conditional. Ang tinitingnan katawan, ang tinitingnan yung wallet, yun ang hinahanap. Pero pagdating sa pag-ibig ng Diyos, hindi yan ang tinitingnan niya. Kaya nga, salamat po dahil ang Diyos natin nagmahal sa atin ng agape na klase ng pag-ibig. At makikita natin dito, mga kaibigan at mga kapatid, panghuli po, letter C, God's unstoppable heart. Mga kaibigan, sabi ng talata, His truth endureth to all generations. Salamat dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po ito tumitigil. May mga times tayo po ay nanlalamig. May mga times na tayo po ay nanghihina. Pero alam mo, buti lang hindi sinasabi ni God na, ano muna tayo, cool off muna. Buti na lang walang ganun si God. Ang kanyang pag-ibig, ang pagmamahal niya sa atin, yung puso niya sa atin, hindi ito tumitigil. Kaya nga sa Jeremiah 31:3, ang sabi po niya sa Israel, The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Ganyan magmahal ang Diyos. Hindi ito tumitigil. Sabi pa ng Romans 8:38 hanggang 39, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Salamat, walang makakapaghiwalay sa atin sa mga nanampalataya, sa mga born again, sa mga ligtas na, wala nang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, ang ating kaligtasan, o yung sabi natin, ang maintenance ng kaligtasan natin, hindi nakadepende ilanman sa atin. Lagi itong kay God. At salamat dahil ayon sa inspired writer na si Apostle Paul, wala nang makakapagpahiwalay pa sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya, sa atin pong pagtatapos itong taon na ito, marami man pong mga nangyari. Marami man pong mga hindi kaaya-aya. Pero hindi naman puro hindi kaaya-aya. May mga pagpapala din naman. At kung titignan natin yung kabuuan ng ating mga naranasan, makikita natin napakabuti pa rin sa atin ng Panginoon. Kaya wag nating ikahiya na sabihin ang kabutihan ng Panginoon. Tuloy lang tayo sa pananambahan sa Kanya dahil karapat dapat po ang Panginoon na atin pong sambahin. Sabi nga ng panghuli, let your worship rise above circumstances, praising God in every season. God's goodness is unchanging. Whether in joy or struggle, He is always good and worthy of our praise. Bon, pakilipat mo. Yan. He is always good and worthy of our praise.
Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa year 2026. Pero relax lang. Because ang God na ating sinasamba, siya na po ang pinakamataas sa lahat. Kontrolado niya ang lahat. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Our Father in heaven, thank you for this morning. Sabi ng iyong salita, make a joyful noise unto the Lord. Lord, sa sobrang buti mo sa amin, hindi dapat namin ito ilihim. Sabihin namin ito, ipagmalaki namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang head. Ang headship mo, ikaw ang nangunguna. Hindi kami ang nangunguna sa iyo, ikaw ang nangunguna sa amin. Kasi kung kami mangunguna, sigurado palpak. Salamat, ikaw ang nangunguna sa buhay namin. Salamat sa iyong kamay kung paano mo kami nilikha, kung paano mo kami ginawa. Salamat sa iyong head, sa iyong plano sa amin. Kaya nga, all things work together for good sa mga mananampalataya. Lagi kang may plano. Hindi nyo kami iniiwan, pinababayaan. Ikaw na aming shepherd. Kung wala kami sa iyo, kung kami ay malayo sa iyo, sigurado maliligaw kami. Sigurado mapapahamak kami. Pero salamat, Lord, you're always available. Handa ang iyong pagyakap. Kung kami man ay napapalayo sa iyong kalooban, nawawala man ang aming fellowship with you, laging bukas lang ang iyong kamay para bumalik kami at makita namin ang kagandahan ng buhay na nasa iyong kalooban. Salamat sa iyong puso. Dahil ang puso mo ay hindi tumitigil. Ang iyong puso ay unconditional. May mga times o maraming beses ang titigas ng ulo namin. May mga pagkakataon, wala kaming time sa iyo, pero salamat, hindi ka nagbabago. Mahal mo pa rin kami. Salamat, ikaw ay palaging nandyan at hindi nyo kami iniiwan at pinababayaan. Kaya sa aming kalagitnaan sa ngayon, kung meron mang nakikinig ngayon, kaibigan, kung sakaling bawihan ka ng buhay, alam mo ba kung saan tutungo ang iyong kaluluwa? Maaring ang sagot mo, hindi ko po alam. Kaibigan, pwede mong malaman. Pwede mong matiyak sa oras na ito ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Paano? Ayon sa Bible, lahat ng tao makasalanan. Ikaw at ako ay makasalanan. Pero dahil sa pakasalanan po na yan, may kapahamakan, may impyerno na mapahamak ang kaluluwa ng tao. Pero salamat kay Jesus Christ. Salamat sa God the Father. Pinadala niya ang bugtong na anak niya na si Jesus Christ. Na ang sabi ng Bible, sino man ang manampalataya sa Panginoong Yesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, lumapit ka lang sa Panginoong Jesucristo. Sabi pa ng talata, kung iyong ipapahayag sa iyong bibig ang Panginoong Jesucristo at manampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na maguli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Lumapit ka lang sa Panginoon. Kausapin mo siya. Pwede kitang alalayan, gabayan sa isang panalangin. Pero ariin mo to na sarili mong prayer na may pananampalataya sa Kanya. Ito na yung panalangin. O mahabaging Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Hesukristo, salamat po. Binayaran mo na sa krus ang aking mga kasalanan. At sino man ang kaya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Kaya pinagkakatiwalaan kita na aking nag-iisang tagapagligtas, nag-iisang daan patungo sa langit na makakapagpatawad sa aking mga kasalanan. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.